Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Ika-11. Kaya lang, lumipas ang weekend sa isang kisap-mata at linggo na ng gabi. Sinuri ni Julius ang kanyang schedule at kinumpirma na habang wala siyang klase sa Lunes, kakailanganin niyang ipagpatuloy ang mga klase sa Martes. Nangangahulugan ito na hindi na siya maaaring manatili sa mansyon ng Reeves, at tapos na ang kanyang oras dito. Sa katapusan ng linggo, bukod sa pagtanggap ng itim na card at 2 bagong supercar, binigyan din siya ng bagong telepono ng lolo ni Julius na si James Reeves. Ang telepono ay ang pinakabagong telepono na ginawa mula sa nangungunang kumpanya ng teknolohiya na Nix Inc. Itim ang kulay ng telepono at mayroon ding nakaistilong R na nakasulat sa likod na kulay ginto na nagpapatunay na ang telepono ay na-customize din. Gayon din, bukod sa $10 bilyong sa itim na card, ang kanyang lolo ay naglipat ng karagdagang $5 billion sa kanyang regular na bank account, na nangangahulugang mayroon na siyang kabuuang $15 billion sa kanyang katauhan. Natapos na rin sa wakas ang kanyang magulong weekend at lalabas na siya ng mansyon ngayon. Mula sa pagiging dump ng babaeng kadate niya nang wala pang isang buwan tungo sa pagiging pinuno ng Reeves Consortium. Nakilala rin niya ang kanyang lolo at nakarinig ng mahahalagang balita tungkol sa kanyang mga kapanganakang magulang. Sa kabuuan, ito ay isang magandang katapusan ng linggo. Pagkatapos ng maikling palm na napaluha si James, inalok ni Bruce na ihulog siya sa kanyang dorm sa universidad, ngunit tumanggi si Julius. Sinuri niya ang mga komento tungkol sa paaralan pagkatapos makakuha ng isang bagong telepono at alam na siya na ngayon ang paksa ng panlilibak. Nangako pa nga si Axel na gagawin niyang impyerno ang buhay niya pagbalik niya. Alam niya na ang ideya ni Bruce na ihatid siya ay naghahatid sa kanya sa paaralan sa isang Rolls-Royce na kotse na marahil ay 3 beses ang halaga ng pinakamahal na kotse sa kanilang campus. Magdudulot lamang ito ng unwanted attention sa kanya at marahil sa galit ng buong student body. Ang kailangan niyang gawin ay ang umiwas sa prying eyes hanggang sa mawala ang chismis. Sa ganoong paraan, dahan-dahan niyang maihahayag ang kanyang kayamanan nang hindi binibigyang pansin ang kanyang sarili. Pagkatapos niyang magpaalam sa kanyang pamilya, tumalikod siya at umalis ng mansyon. Sina Bruce at James ay patuloy na pinagmamasdan si Julius hanggang sa hindi na siya makita sa kanilang linya ng paningin. Napabuntong hininga si James bago tumalikod at nagsimulang maglakad patungo sa entrance ng mansion, na sinundan ng malapitan ni Bruce. Nagawa na nila ang kanilang trabaho at sa wakas ay natagpuan ang tagapagmana ng Reeves Consortium. Nasa Julius na ang lahat. Sumakay si Julius sa isang taxi na naghatid sa kanya pabalik sa kanyang dormitoryo. Kinailangan niyang palaging tumingin sa telepono sa kanyang kamay upang ipaalala sa kanyang sarili na hindi na siya isang mahirap na magsasaka kundi isang mayaman. Napangiti si Julius. Hindi na siya mamumuhay ng kaawa-awa. Pinahinto siya ng taxi sa labas ng kanyang dormitoryo. Dahil linggo ng gabi ay medyo deserted ang dormitoryo. Normal lang iyon, dahil sa mga oras na ito ng araw na inilalabas ng mga mayayaman sa kanyang campus ang mga girls sa mga dinner date o ginagawa ng mga mag-asawa ang kanilang bagay. Napabuntong hininga si Julius. Kung bago pa niya nalaman ang kanyang tunay na pagkatao ay isa rin siya sa mga taong kumukuha ng kanilang mga kasintahan para sa mga dinner date sa miserableng halaga ng pera niya. Nakarating si Julius sa kanyang dorm room habang nag-iisip at binuksan ang pinto. Gayunpaman, sinalubong siya ng ilang mga yakap ni Kuya na nagpawi sa kanyang pag-iisip. Julius. Bulalas ni Rod, binigyan ng napakahigpit na yakap si Julius. Namimiss niya si Julius at nag-aalala araw-araw tungkol sa kanya. Rod. Malumanay na tugon ni Julius. Gayunpaman, natutuwa siya na namiss siya ng kanyang mga kaibigan. Sina Greg at Marcus ay binigyan din ng friendly at warm bro hug si Julius bago humiwalay sa kanya. Namiss din nila ang kanilang dormmate at kaibigan. Talagang nag-alala sila nang iwan niya sila sa istasyon ng pulisya pagkatapos ng biglaang paghihiwalay nila ni Mara at nag-AWOL ng 2 araw, ngunit pagkatapos na makita siya ngayon, nakahinga na sila ng maluwag at ang kanilang mga puso ay tahimik. Sigurado akong hindi ka pa kumakain simula noon, sabi ni Rod. Naglakad siya papunta sa mesa sa dorm at naglabas ng isang nakabalot na bagahe saka iniabot kay Julius. Iyon ang paborito mong pagkain na nakuha ko mula sa TFC. Sabi ni Rod na nakangiti ng malawak. Naalala ni Julius ang TFC, na maikli para sa Tasty Fried Chicken. Ito ay isang nangungunang kumpanya ng pagkain na narank sa ika-67 sa buong mundo.
Halos hindi kayang bumili ni Julius ng isang pagkain doon noon at kailangan niya mag-ipon ng kanyang pera mula sa part-time na trabaho sa loob ng ilang buwan bago niya mabili ang paborito niyang pagkain doon dahil nagkakahalaga ito ng $200. Bilang isang resulta, itinuring lamang niya ang kanyang sarili sa mga pagkain sa TFC kapag nakamit niya ang isang bagay na kapansin-pansin, at naramdaman ang pangangailangan na batiin ang kanyang sarili o mga oras na tulad nito nang binili ito ni Rod o ng kanyang mga kasama sa dorm at ibinigay ito sa kanya. Gayunpaman noon iyon. Naalala niyang nakita niya ang TFC sa listahan ng mga kumpanya sa ilalim ng Reeves Consortium na may taunang kita na humigit kumulang $90 billion, na nangangahulugang hindi direktang siya ang may-ari ng TFC ngayon. Kaya na niya ngayon ang pinakamahal na pagkain sa TFC nang walang anumang problema. Ngumiti si Julius at kinuha ang pagkain mula sa nakalahad na mga kamay ni Rod. Walang hanggan ang pasasalamat niya na nagkaroon siya ng tulad nitong tatlong walang pakialam sa kanyang pinagmulan at kahirapan. Naisip niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang pinuno ng Reeves Consortium, ngunit sa huli ay nagpasya siyang hindi ito. May maliit na pagkakataon na maniniwala pa rin sila sa kanya. Pinakamabuting itago ang mga bagay sa ngayon. Ang natitirang bahagi ng gabi ay ginugol sa isang masayang paraan. Nagtawanan at nagbibiruan ang apat na lalaki habang si Julius ate, at pagkatapos niyang kumain, nag-set up sila ng mga video games na pinagpalit-palit nila. Pagkatapos maglaro ng mga video game hanggang hating gabi, sa wakas ay napagod sila at nagpasya na tawagan ito ng isang gabi. Umakyat si Julius sa kanyang dorm bed at tumitig sa puting kisame. Gayunpaman, ang kanyang mga iniisip ay abala sa iba't ibang bagay. Ngayong mayaman na siya, naisip niyang oras na para magpalit siya ng damit. Pagkatapos ng lahat, nakatanggap siya ng $10 bilyong mula sa kanyang lolo para lamang sa layuning iyon. Hindi na niya kayang panatilihing on ang pagsusuot ng basahan sa campus. Kung gusto niyang baguhin ang kanyang katayuan bilang isang dukha, kailangan niyang itigil ang pag-uugaling tulad ng isa. Matapos tapusin ang kanyang schedule para sa susunod na araw, si Julius ay nakatulog ng mapayapa. Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. Ika-12. Nagising si Julius kinaumagahan sa masayang kalagayan. Ang sarap talaga ng tulog niya kagabi. Nagambag din sa kanyang kaligayahan ang pagiging mayaman din siya. Hindi na niya kailangang maghirap para sa pera para makakuha ng pagkain para makakain. Nilaibat niya ang paningin sa buong dorm at nakita niyang nakaalis na ang mga kasama niya sa dorm para sa klase. Ibang department sila sa kanya, ang Broadcasting and Media Department, kaya may klase sila ngayon. Naligo at nag-freshen up si Julius bago isinuot ang kawawang damit. Kumakilam ang sikmura niya na nagpapaalala na nagugutom siya. Muntik na siyang pumunta sa cafeteria ng paaralan dahil sa ugali, ngunit sa huli ay nagdesisyon siyang tutol dito. Hindi na siya mahirap ngayon. Pagkatapos makakuha ng bagong damit, kakain siya sa Crimson Red Hotel. Sumakay si Julius ng taxi papunta sa pinakamalaking shopping mall sa distrito ng Mayflower, ang distrito kung saan nagmamay-ari ng restaurant si Axel Lee Father. Ang distrito ng Mayflower ay isang napakasikat na distrito dahil mayroon itong ilang nangungunang negosyo at kumpanya doon. Ang mga mayayaman lamang ang may kakayahang bumili ng mga bagay na ibinebenta sa distrito ng Mayflower, kaya hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Julius na pumunta doon. Siya ay isang dukha kaya wala siyang kayang bayaran doon. Gayunpaman, nagbago iyon ngayon. Pinahinto siya ng taxi ng medyo malayo sa shopping mall. Si Julius ang nagsabi sa driver ng taxi na gawin ito dahil gusto niyang tingnan ang distrito ng Mayflower. Pagmamay-ari na niya ang buong Mayflower District, kaya tama lang na tingnan niya kung gaano kahusay ang takbo ng kanyang negosyo. Makalipas ang mahigit 30 minutong pamamasyal, nakarating na rin siya sa shopping mall. Nang makarating doon si Julius, naaninag niya ang ilang mamahaling sasakyan na nakaparada sa parking lot. Ang kayamanan ng distrito ng Mayflower ay hindi maaaring higit na bigyang diin, kung kaya't nagawa ni Axel Lee na bumili ng kotse na nagkakahalaga ng $2 milyong. Si Julius ay matatakot ng husto kung siya ay pumunta rito noong siya ay mahirap pa, ngunit hindi ito ang kaso ngayon. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang 2 supercar. Kung ikukumpara doon, ang mga sasakyan dito ay walang halagang banggitin sa kanya. Naglakad siya ng walang pag-aalinlangan at dahan-dahan patungo sa entrance ng shopping mall. Nakita ng security guard na nakaistasyon sa pinto si Julius na naglalakad patungo sa entrance at nakasimangot. Sa isang sulyap, nakita niya na si Julius ay hindi kapani-paniwalang mahirap.
Iniisip niya kung ano ang ginagawa ng isang tulad niya sa isang mamahaling lugar na tulad nito. Mukhang hindi niya kayang bilhin ang kahit isang bagay na ibinebenta sa mall. Muling sinilip ng security guard si Julius bago bumaantong hininga. Ito ay wala sa kanyang negosyo pa rin. Kung gusto niyang pumasok sa mall ay malaya niyang gawin iyon. Nandito lang siya para sugpuin ang lahat ng kaguluhan at panatilihin ang kapayapaan sa shopping mall. Ang mahalaga lang ay sa katapusan ng buwan, matatanggap niya ang kanyang salary. Malapad ng ngiti ang bati ni Julius sa security guard na nakapwesto sa entrance ng building. Ang security guard ay tumango bilang tugon sa kanyang pagbati, at pagkatapos ay iniskan si Julius upang matiyak na wala siyang dalang anumang mapanganib na mga bagay sa kanyang katauhan bago siya pinapasok sa mall. Muling ngumiti si Julius sa security guard bago pumasok sa shopping mall. Hinangaan ni Julius ang karangyan ng interior ng shopping mall habang naglalakad, bago tuluyang makarating sa A-stop sa pasukan sa isang sikat na tindahan ng damit, Louis Vuitton. Ngumiti ulit si Julius bago pumasok sa loob. Ang loob ng tindahan ay talagang tumutugma sa pangalan ng taga-disenyo nito. Luho ang tamang salita para ilarawan ito. Mayroong ilang mga uri ng damit na naroroon, mula sa mga casual na pagsusuot hanggang sa mga marangyang damit. Nakatingin pa rin si Julius sa iba't ibang kasuotan nang sumugod sa kanya ang isang sales lady. "Hello sir, paano kita matutulungan ngayon?" Magalang na tanong ng sales lady. Nauna niyang hinanap ang customer kaya umaasa siyang bibili ito ng damit. Pagkatapos ng lahat, palagi siyang tumatanggap ng mga komisyon para sa bawat pagbebenta na ginawa niya. "Nandito ako para bumili ng damit," sagot ni Julius. "Okay sir, anong uri ng damit ang gusto mong bilhin?" tanong ng sales lady. Lumingalinga si Julius sa tindahan ng mga damit ng ilang segundo bago sumagot sa sales lady. "Gusto ko ng mga casual na damit," sagot ni Julius. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya siyang bumili ng mga casual wears. Gusto lang niyang maging maganda at presentable. Ang pagbibihis ng sobrang mamahaling damit ay magdudulot lamang ng hindi gustong atensyon sa kanya, na isang bagay na ayaw niya, kahit hindi ngayon. Magdagdag din ng ilang suot, sabi ni Julius. Nangangailangan siya ng mga damit kung sakaling kailanganin siyang magsuot ng isa para sa anumang okasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya maaaring pumunta kung saan-saan sa kanyang casual na kasuotan. Ngumiti at tumango ang sales lady bilang pagsang-ayon bago dinala si Julius sa mga seksyon ng tindahan ng mga damit kung saan nakadisplay ang mga casual wear at suit. Magkasama silang dalawa na pumili ng ilang casual na outfits at tatlong magkakaibang suit. Kontento si Julius sa napiling outfit ng sales lady. Kahit na hindi sila marangya, nagpakita pa rin sila ng kaunting karangyan. Iyon ang uri ng mga damit na hindi mo gaanong papansinin kung may magsuot ng outfit sa kalsada. Gayunpaman, ang mga suit ay mas maluho kaysa sa kanyang mga casual na damit. Lahat sila ay 3 piraso na suit, at nagpakita sila ng ningning. Si Julius ay nasiyahan din sa mga suit. Sapagkat ang dalawa sa kanila ay pumili ng medyo bilang ng mga damit, dahil si Julius ay walang masyadong damit bago ito, pareho silang may dalang maraming shopping bag na kung saan ang mga damit ay inilagay sa loob. Bago pa sila makarating sa counter kung saan babayaran ni Julius, may nabangga si Julius, natapon ng ilan sa mga shopping bag na dala niya sa sahig. Alam ni Julius na siya ang may kasalanan, dahil nahadlangan ang kanyang paningin dahil sa dami ng mga shopping bag na dala. Gayunpaman, bago pa siya makapag-alok ng tawad sa taong nakasalubong niya, nagsalita na ang tao. "Hoy, bobo ka ba, hindi mo ba nakikita ng maayos? Anong klaseng tanga ka?" Galit na sigaw ng tao. Kumunat ang noo ni Julius. Hindi siya nakasimangot sa mga pang-iinsulto na itinuro sa kanya, ngunit sa katotohanang napakapamilyar ng boses. Ibinagsak niya ng maayos sa lupa ang natitira sa mga shopping bag bago humarap sa tao. Gayunpaman, kaagad niyang ginawa iyon, isang malaking pagsimangot ang agad na lumitaw sa kanyang mukha, dahil ang taong nakasalubong niya ay walang iba kundi si Axel Lee at ang kanyang dating kasintahan na si Mara Jean. Ding! Please like and subscribe, then click the notification bell for more updates. Ika-13. Si Mara at Axel naman ay gulat na gulat din gaya ni Julius. Hindi nila akalain na makakatagpo sila ng isang katulad ni Julius sa isang lugar na ganito. Inilabas ni Axel Lee si Mara ngayon para i-spoil siya ng mga mag-agarang regalo. Nabili na niya ang mga ito para sa kanya at gusto niyang makakuha ng ilan pang mga damit bago nila ito tawagin sa isang araw. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na nandito rin si Julius. Unti-unting napalitan ng galit ang ekspresyon ng pagkagulat sa mukha ni Mara. Agad siyang nairita nang makita si Julius.
Puno ng galit si Axel sa nakikita ni Julius. Hindi niya makakalimutan ang kahihiyang idinulot ni Julius sa kanya noong gabing pinalabas niya si Mara. Tuluyan na niyang sinira ang sikat na imahe na sinusubukan niyang itayo para sa kanyang sarili. Simula noong gabing iyon, kinasusuklaman na niya si Julius. Nangako siyang haharapin si Julius, ngunit simula noong gabing iyon ay wala na si Julius. Sinong mag-aakala na sa wakas ay mahahanap niya rin siya dito? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mara, halata sa tono niya ang galit. Naramdaman ni Julius ang pagkirot ng puso niya nang marinig ang tono ng pagtatanong sa kanya ni Mara. Hindi ito ang Mara na kilala niya at niligawan sa loob ng 6 na buwan. Hindi niya alam na ang isang tao ay maaaring magbago ng ganito dahil sa pera. May tanong ako sa'yo, sagutin mo ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong ulit ni Mara. Hindi niya alam kung bakit, pero sobrang nabalisa siya kapag si Julius. Napabuntong hininga si Julius bago siya sinagot. Hindi ko na kailangang iulat ang bawat aksyon ko sa iyo ngayon, hindi ba? Sabi ni Julius. Ano bang problema mo sa pagpunta ko dito? Huling nasuri ko na ito ay isang mall na maaaring pasukin ng lahat, sabi ni Julius. Nasaktan man siya nang makita silang dalawa na magkasama, ayaw niyang mag-aksaya ng anumang oras na makipagpalitan ng mga salita sa kanila. Nais lang niyang magbayad para sa kanyang mga damit at umalis. Si Mara ay may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya gusto ang paraan ng pakikipag-usap ni Julius sa kanya. Magre-reply na sana siya nang makita niya ang napakaraming shopping bag na nakalagay ng maayos sa sahig. Oh, don't tell me nandito ka para bumili ng damit. Panunuya na sabi ni Mara, at baka sa mukha niya ang mabisyosang ekspresyon. Hindi nagustuhan ni Julius ang kanyang mapanoksong tono. Wala naman siyang ginawa sa kanya kaya bakit niya siya kinukulit. Patawarin mo ako, sabi ni Julius. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. At saka, ang mga taong namimili sa tindahan ay nag-iingat na sa kanilang munting alitan. Huwag kang pumunta saan man ikaw na magsasaka. Sigaw ni Mara. Napansin din niya na ang mga tao ay beginning to take notice of their squabble kaya gusto niyang gamitin ang pagkakataon na ibaba si Julius hanggat posible. Kumunat ang noo ni Julius, ngunit nagpas siyang manatili. Gusto niyang makita kung ano ang nasa ilalim ng manggas ni Mara sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi siya kinausap ni Mara. Itinoon niya ang tingin sa sales lady sa tabi ni Julius at nagsalita sa malakas na boses para marinig siya ng lahat ng nanunood sa kanila. Bakit mo pinadalhan ang magsasaka na ito? Hindi mo ba nakikita ang damit na suot niya? Nagsimula si Mara. Napakunot ang noo ng sales lady nang muling tumingin kay Julius at napansin ang suot nito. Isa siyang bagong sales lady dito kaya hindi niya pinansin ang outfit ni Julius. Gusto lang niyang asikasuhin siya para makuha niya ang kanyang komisyon mula sa mga benta. Gayunpaman, tila ito ay isang malaking oversight sa kanyang bahagi. Ang taong gusto niyang pagbentahan ng mga damit ay hindi maganda ang pananamit. Mukhang halos hindi niya kayang pakainin ang sarili niya. Napansin ni Mara na nanginginig ang sales lady at nagdududa si Julius na nagpatuloy sa pagsasalita. Naniniwala ka ba na ang isang taong nakasuot ng hindi maganda tulad niya ay kayang bilhin ang lahat ng damit na ito? Tanong ni Mara. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. I know this guy personally and he is really poor. Ni hindi niya kayang bumili ng $100 na pagkain para sa sarili niyang pag-uusap tungkol sa pagbili ng ganito kalaking damit mula sa Louis Vuitton. Bulalas ni Mara. Tila nakumbinsi nito ang sales lady na ngayon ay tumingin kay Julius sa isang bagong liwanag. Truthfully speaking, bagamat matangkad at gwapo si Julius, wala itong nagawang itago ang murang damit na suot niya. Tila walang katotohanan na ang isang tao na ang kabuoang damit ay hindi nagkakahalaga ng hanggang $30 ay gustong bumili ng napakaraming damit sa Louis Vuitton. I suggest you call the security to throw him out. Baka narito siya para nakawin ang mga damit na ito sa halip na bayaran ang mga ito. Pagtatapos ni Mara, naka-cross arms at mukhang saplada. Hindi na nakaimik si Julius at tiisin ang mga panlalait at paratang na ibinabato sa kanya ni Mara. Napansin niya na ang mga taong naruroon ay beginning na tumingin sa kanya ng kakaiba. Wala siyang pakialam sa kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanya, ngunit hindi niya matiis na insultuhan ng ganoon. Anong ibig mong sabihin dyan? Pakipackage ang mga damit para sa akin. Babayaran ko agad sila, sabi ni Julius sa sales lady sa determinadong tono. Ipapakita niya sa kanila kung saan siya ginawa. Pakipackage mo siya. Gusto kong makita siyang magbayad para dito. Pero sinisigurado ko sa iyo na nandito lang ang taong ito para sayangin ang oras mo. Tumanggaw si Axel. Tuwang-tuwa siya sa maliit na drama na nangyayari. Hindi nagabalang sumagot si Julius sa kanya.
Sa ngayon lahat ng tao sa tindahan ay nagtipon upang panoorin ang drama na nangyayari. Ini-package ng sales lady ang lahat ng mga damit na napili ni Julius ng maayos bago i-scan ang presyo para sa lahat. Ang kabuuang halaga ng mga outfits ay $610,000. Sabi ng sales lady, walang pakialam si Julius sa presyo. Kahit na $1 million, binayaran niya ito ng walang pag-aalinlangan. Gusto niyang ipakita kay Mara na hindi na siya miserable at mahirap. Huminga ng malamig sina Mara at Axel nang marinig ang presyo. $610,000. Nakakabaliw na mahal iyon. Lalong nag-alala sila nang mapansin ang walang pakialam na ekspresyon ng mukha ni Julius. Mukhang wala siyang pakialam sa presyo ng mga damit. Ito ba talaga ang Julius na hindi kayang bumili ng meal na $100 noon? Magbabayad ka ba sa pamamagitan ng cash o card? Tanong ng sales lady. Napaisip si Julius at nagpas siyang magbayad gamit ang card. Magbabayad ako gamit ang card, sagot ni Julius. Inilabas niya ang itim na card na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo at iniabot sa sales lady. Sa sobrang pananabik, lahat ay nanood habang kinuha ng ginang ang itim na card at ini-swipe ito sa buong machine. Nais nilang malaman kung ang sinasabing mahirap na ito ay kayang bumili ng ilang mga damit na nagkakahalaga ng $610,000. Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. 14. Naghintay ang lahat na makitang maging berde ang light scanner sa makina, hudyat na si Julius nga ang nagbayad ng mga damit. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari. Ang ilaw ng makina ay naging pula na ang ibig sabihin ay isa lamang. Ang kanyang transaksyon ay tinanggihan. Napahagalpak ng tawa sina Mara at Axel nang marinig nila ang tunog ng beep matapos na maging pula ang makina. Tama pala sila. Nagpanggap lang si Julius bilang isang mayaman kung tutuusin. Pumunta lang siya dito para sayangin ang oras nila. Tama sila. Hindi kailanman kayang bumili ni Julius ng mga damit na nagkakahalaga ng $610,000. Sila ay talagang delusional na naniniwala para sa isang hiteng sandali na siya ay kayang bayaran ito. Si Dana, ang sales lady na tumulong kay Julius sa pagpili ng mga damit ay labis na nalungkot at nadismaya. Naisip niya na may kumpiyansa na ipinakita ni Julius nang mag-alok siyang magbayad para sa mga damit na talagang may kaya niyang bayaran. Parang kasinungalingan lang ang lahat. Ang ilang mga tao na nagtipon upang panoorin ang drama ay nagsimulang magtsismisan ng malakas. Wow, maniniwala ka dyan. Pinili niya talaga ang ilang mga damit na nagkakahalaga ng $610,000 nang hindi man lang niya ito mabayaran. Tama, hindi pa ako nakakita ng taong napakawalanjiya sa buhay ko. Wala ba siyang nararamdamang pagsisisi? Literal na nandito siya para paglaruan ang mga tauhan dito. Bakit noong una pa lang ay pinayagan siyang pumasok dito? Hindi ba nakita ng security ang suot niya? Dapat mas tumutok sila sa mga bagay na ganito. Natuwa sina Mara at Axel nang marinig nila ang mapang-asar na mga sinabi kay Julius. Hindi maipaliwanag na natuwa si Mara sa dramang nangyayari sa kanyang harapan. Laking tuwa niya nang makita si Julius na patuloy na sinisiraan ng iba't ibang tao. Samantala, si Julius ay nabigla sa kanyang buhay. Malinaw niyang alam na mayroong $10 bilyong sa card na iyon, dahil hinding-hindi magsisinungaling sa kanya ang kanyang lolo, kaya bakit hindi niya nabayaran ang mga damit. Lumingalinga si Julius sa paligid at napansin niyang ang mga tao ay gumagawa ng mga mapanirang pahayag. Tungkol sa kanya, napabuntong hininga siya. Naisip niyang bayaran ang mga damit sa pamamagitan ng paglilipat ng pera gamit ang kanyang telepono, ngunit nagpa siya na laban dito. Sa nakikita niya, ang mga tao rito ay determinadong saron siya. Hindi sila maniniwala na may kakayahan siyang magbayad para sa damit. Si Mara, na natatawa na sa sitwasyon ni Julius ay muling nagsalita. Sa pagkakataong ito ay may malaking ngiti sa kanyang mukha. Nakita mo, sinabi ko sa iyo na siya ay napakahirap. Siya ay walang iba kundi isang nagpapanggap. Magbayad para sa mga damit na nagkakahalaga ng $610,000. As if, nandito lang siya para paglaruan ka. Ito ay sa iyong pinakamahusay na interes na ipadala siya ngayon, kung hindi, maaaring mawala talaga ang ilan sa mga damit na iyon. Nagbago na ang tingin ng sales lady kay Julius. Akala niya ay tunay na customer ito, pero narito lang pala siya para sayangin ang kanilang oras. Bilang isang taong nag-akay sa kanya sa paligid ng tindahan, natural na naramdaman niya ang pinakamagalit kay Julius. Sir, makabubuti sa iyo na umalis. Hindi mo kayang bayaran ang mga damit na ito kaya ibabalik ko ang mga ito, sabi ni Dana. Ayaw tanggapin ito ni Julius. Naiintindihan niya kung saan nanggagaling si Dana.
Sino ang hindi magagalit kung may pumunta sa kanilang tindahan at pumili ng maraming paninda ngunit hindi nabayaran ang mga ito? At least alam ni Julius na magagalit siya kung siya si Dana. Maghintay ka. I-scan muli ang card. Sinasabi ko sa iyo na kaya kong bayaran ito, pagsusumamo ni Julius. Ayaw niyang ma-misinterpret ni Dana ang kanyang intentions. Oh please. Malinaw na iyon ay isang peking card na walang kahit isang sentimo sa loob nito. Huwag mo na siyang hayaang sayangin ang oras mo. Tumikim si Mara, labis na ikinatuwa ang sandaling ito. Hindi pinansin ni Julius si Mara at kinausap si Dana para i-scan ulit ang card. Gayunpaman, wala si Dana. Sir, umalis na po kayo sa tindahan. Kung patuloy mong abalahin ang aming mga oras ng negosyo, wala akong magagawa kundi tawagan ang mga tauhan ng seguridad. Marihing sabi ni Dana. She was beginning to get disgusted by Julius' level of shamelessness. Sisigot na sana si Julius nang umalangaw-ngaw ang isang malakas na boses sa tindahan at lumitaw ang isang matangkad na lalaki. Anong nangyayari dito? Tanong ng lalaki sa maautoridad na tono. Agad namang napalingon ang lahat sa lalaki. Ang lalaki ay maayos na nakasuot ng isa sa Louis Vuitton rare suit na nagkakahalaga ng mahigit $70,000 na nagpapakitang ang lalaki ay hindi ordinaryong tao. Siya ay mukhang nasa late 30s at medyo maganda. Muli siyang naglakad ng dahan-dahan hanggang sa makarating sa kung saan nagkukumpulan ang mga tao bago muling nagsalita. Tanong ko, anong nangyayari dito? Inulit ng lalaki ang kanyang tanong na sinulyapan ng staff na present. Manager Gary, sigaw ni Dana at ng ibang staff na naruroon habang nakayuko ng malalim. Ang taong naruroon ay walang iba kundi ang manager ng Louis Vuitton store. Bihira siyang magpakita, maliban na lang kung may mga importanteng tauhan na naruroon, kaya ang presensya niya rito ay nakakagulat sa lahat ng naruroon. Gayunpaman, narinig niya ang kaguluhan mula sa kanyang opisina at nagpas siyang bumaba upang tingnan ang problema. Magandang araw Mr. Gary. Ako si Axel Lee, anak ni Jack Lee. Sabi ni Axel, pagpapakilala sa manager. Alam niya na ang manager ng store na ito ay isang malaking shot din, dahil hindi lang ito ang store na pinamahalaan niya, kaya gusto niyang makuha ang kanyang mabuting panig. Bahagyang tumugon ang manager sa pagbati ni Axel at saka muling nagsalita. Di ba lahat kayo may bibig? Tinanong ko kung anong nangyayari dito. Sigaw ng manager. Walang anuman Mr. Gary, sinimulan ni Axel. Pumasok dito ang magsasaka dito na nagsasabing bumili siya ng mga damit na worth $610,000. Samantala, hindi niya kayang bayaran ang isang pagkain na $100. Kumunat ang noo ni Gary nang marinig ang pagsasalaysay ni Axel. May isang tao na talagang sapat na matapang na pool tulad ng isang pagkabansot sa tindahan na ito kapag siya ay nasa paligid. Inilipat niya ang tingin kay Julius at tinitigan siya ng nakakatakot. Totoo ba ito, binata? Nangingibabaw na tanong niya. Kung talagang pumunta dito ang binatang ito at bumunot. Nang ganoong i-stunt ay sisiguraduhin niyang hindi na siya muling lalabas ng tindahang ito ng maayos. Gayunpaman, hindi nabigla si Julius nang makita niya ang nakakatakot na titig ng manager. Iniabot na lang niya ang black card na binigay ng lolo niya at sinabing, "Sa tingin ko may mali sa makina mo," matapang na sabi ni Julius. Habang nagsusumamo siya kay Dana, hindi niya hahayaang tingnan siya ng isang tagalabas, kahit sino pa ang taong iyon. Oh, ang manager ay ungol, nakakunot ang noo niya. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata niya sa gulat matapos niyang kunin ang itim na card mula kay Julius at pinagmasdan itong mabuti. Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. Ika-15. Ito. Saan mo nakuha ito? Tanong ni Gary sa mababa at nalilitong tono. Siya ay ganap na natigilan. May problema ba? Medyo nakasimangot na tanong ni Julius. Natarante sina Mara at Axel, kasama si Dana at ang iba pang nanunood sa biglaang pag-uugali ni Gary. Sigurado silang papalayasin niya si Julius matapos niyang ilantad ang pagiging sinungaling at kunwari niya, pero hindi iyon ang nangyari. Hindi napigilan ni Gary na tingnan muli si Julius pataas at pababa, ngunit umiling pa rin. Siya ang manager ng tindahang ito at matagal nang ginagawa ito, kaya natural na nakilala niya na ang card ay hindi karaniwan. Sa isang sulyap, masasabi niyang ang card ay isang customized na card na ginawang eksklusibo para sa pinuno ng isang nangungunang negosyo o kumpanya. Gayunpaman, ang hitsura ng lalaki sa kanyang harapan ay hindi tumutugma sa kanyang naisip. Tiyak na hindi siya mukhang isang taong kumokontrol sa napakaraming kapangyarihan at kayamanan. Haharapin na sana niya ang nasabing magsasaka nang may maalala siyang mahalagang bagay.
Ilang araw lang ang nakalipas, nagkaroon ng tsismis sa mga nakatataas na echelon tungkol sa pagmamayari ng isang nangungunang konsorsyum na inilipat sa ibang indibidwal. Gayunpaman, kakaunti ang nalalaman tungkol sa indibidwal, dahil ang lahat ng impormasyon tungkol sa indibidwal ay mahigpit na protektado. Biglang naramdaman ni Gary ang mga butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Paano kung ang indibidwal na ito dito ay ang taong pinagkalooban ng pagmamayari ng konsorsyum? Ito ay isang nakakatakot na posibilidad kapag naisip niya ito. It all made sense kapag naisip niya iyon ng ganoon. Kung hindi, paano magkakaroon ng exclusive card na iyon? Kung tretuhin man niya siya ng masama, hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Hindi naman sir. Maligayang pagdating sa aming tindahan. Ikinalulungkot ko ang anumang mga abala na naidulot namin. Sabi ni Gary sa magalang na tono. Ang kanyang saloobin ay naging 180-degree turn nang naisip niyang ang indibidwal na ito ang pinuno ng isang nangungunang konsorsyum. Alam niyang hindi niya kayang saktan ang taong ito. Napangiti si Julius nang makita niya na nagtsyungyo ang ugali ng manager. Hindi nakakagulat na nagawa niyang maging manager ng marangyang tindahang ito. Tiyak na taglay niya ang mga katangian. Patawarin mo ang kanyang mga kakulangan. Hindi niya alam ang bigat sa likod ng card na ito. Sabi ni Mr. Gary habang nakatitig kay Dana, ang sales lady, kaya napaatras siya sa takot. Hindi siya tanga at nakita niya na sa paraan ng pagtrato ni Mr. Gary kay Julius, kailangan niya maging isang mahalagang tao. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Maaari naming tapusin ang transaksyon doon. Magalang na sabi ni Gary, kahit bahagya pang yumuko kay Julius, lubos na nabighani ang mga nanood na naruroon. Tumango si Julius bilang pagkilala sa ugali at mabuting pakikitungo ni Gary bago siya pumunta sa special room kung saan siya itinuro. Tila labis na inis si Axel sa biglaang pagtrato ni Gary kay Julius. Hindi niya naintindihan kung ano ang ginawa ni Gary para tretuhin si Julius ng ganoon, kaya naramdaman niyang gumamit si Julius ng ilang unscrupulous na paraan para gawin ni Gary ang kanyang utos. Excuse me Mr. Gary, sa tingin ko ay may mga pagkakamali dito. Napakahirap ng indibidwal na ito at tiyak na hindi kayang magbayad ng napakalaking halaga ng pera para sa mga damit na iyon. Iminumungkahi ko na itapon mo siya dahil baka sinusubukan kanyang lokohin. Magalang na sabi ni Axel kay Mr. Gary. Hindi niya kinaya ang paraan ng paggalang ni Mr. Gary kay Julius. Malamig na ngumuso si Gary nang marinig niya ang mga salita ni Axel. Habang si Mr. Lee ay isang kagalang-galang na negosyante sa distrito ng Mayflower, ito ay walang halaga kumpara sa pinuno ng isang konsorsyum. Sino sa tingin ng taong ito na siya ang magpapayo sa kanya sa mga bagay tungkol sa kanyang tindahan? Kahit ang kanyang ama ay hindi maglakas loob na gawin iyon. Iminumungkahi kong bantayan mo ang iyong mga salita. Ang indibidwal na pinag-uusapan ay isang napakahalagang VIP sa amin. Malamig na sabi ni Gary. Si Mari na nagmula sa isang lower middle class background ay natural na nakaramdam ng pananakot sa mga tulad ni Gary, isang manager sa marangyang tindahan na ito, ngunit hindi niya nakayanan na marinig na tinawag ni Gary si Julius na VIP. Anong biro? Kung si Julius ay isang VIP ay baka siya rin ang VIP ng tindahang ito. Mr. Manager, sa tingin ko nagkakamali ka. Ang magsasaka na iyon ay talagang hindi kayang bumili ng pagkain na nagkakahalaga ng $100. Alam ko ito dahil magkaparehas kami ng universidad. Paano siya makakabili ng ilang damit na nagkakahalaga ng $610,000 kung hindi man lang siya makakakuha ng masarap na pagkain? Ang ideya mismo ay talagang katawa-tawa. Bulalas ni Mara. Naiinis na ngayon si Mr. Gary sa mga kalokohan nila. Sinusubukan ba nilang patayin siya? Kung sinunod niya ang kanilang mga salita noong una ay hindi na sana siya tatayo rito kinabukasan. Kahit galit si Mr. Gary sa kanila, kinausap pa rin niya sila ng matino. Tutal, ilang beses na silang nag-dinner ni Axel Lee mag-ama. Hindi magiging mabait sa kanyang bahagi na tretuhin ng masama ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na kukonsintihin niya ang mga ito na sinusubukang sabotahe siya. Bagamat maaaring kakilala niya ang ama ni Axel, alam niya kung kailan dapat iguhit ang linya sa pagitan ng trabaho at pagkakaibigan. Bukod dito, hindi maikukumpara ng ama ni Axel ang kapangyarihan ng isang konsorsyum. Kitang-kita kung aling panig ang gagawin niya sa pagitan ng isang mayaman at pinuno ng isang nangungunang konsorsyum. Naniniwala ako na narito ka upang mamili at bumili ng ilang mga item. Mangyaring pumunta sa iyong negosyo. Kung patuloy kang gumagawa ng mga mapanirang komento tungkol sa aming VIP na panauhin, wala akong magagawa kundi tawagan ang seguridad para sa iyo, sabi ni Gary.
Matapos marinig ito, bagamat labis na hindi nasisiyahan at mapait sina Axel at Mara, tumalikod sila at nagpatuloy sa kanilang pamimili. Si Mr. Gary ay isang taong hindi matitinag sa pangalan ni Lee. Gayunpaman, ang maliit na episode na ito ay nagsilbi lamang upang madagdagan ang kanilang pagkamuhi kay Julius. Lalo na nang makalipas ang 20 minuto ay lumabas si Julius mula sa silid na todong ngiti ang manager na sumunod sa likuran niya. Pagkatapos mag-impake ng mga shopping bag na ini-package ni Dana para sa kanya, umalis si Julius sa tindahan nang hindi binayaran ang kanyang dating kasintahan at ang kanyang kasintahan ng pangalawang sulyap. Ding! Stay tuned for more updates, and please like and subscribe then click the notification bell for fast updates.